Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, G Kumanangan. So it's been a while since I made a movie review or somehow experience, no? Dahil syempre medyo na-busy tayo and all. Pero ito guys, gusto kong i-share sa inyo ang experience ko dito sa Huwag Kang Titingin because I was invited ng GMA Pictures nung Yes, Monday. Monday lang. And of Nung course, Monday lang. kasama natin si Kuya Neil Serrano. Isa rin siya sa mga content creator na inaabangan nyo rin, interviews and all. So pakilala ka. Hello guys, I'm Kuya Nel Serrano on TikTok and Facebook and kahit saan social media platforms. Ayan, so follow nyo rin siya and soon gagawa din siya ng YouTube channel niya. Ayan. So, ito, experience lang naman, no? Kasi kapag kasi nagre-review tayo or what, baka kasi may spoil natin. So, experience lang naman. So, una na ako. Mm. Okay. So, Wag Kang Titingin, napansin naman natin, 'di ba, yung trailer and all. So, it's ensemble cast from PBB season 1 and season 2 na collab, no? So, sa mga stars pa lang, mapapansin natin kung gaano sila, syempre young and fresh, no? And then yung iba doon, first movie nila on screen, sa big screen talaga, just like Sofia. Sofia kasi meron siyang green bones, pero bida kasi siya dito sa Huwag Kang Titingin. It was Yes. her first ever lead role together with Alan Ansay. And can I just say, no, parang ang perfect talaga nung face ni Sofia sa big Mm. screen. Yes, Alam mo yung parang pretty. kahit na sumisigawin na siya, natatakot na siya, ang pretty pa rin niya sa screen. Totoo yan. Ang cute niya talaga. Talaga sabi ko, parang na-mesmerize talaga ako sa beauty niya. Kasi talagang pinaghalong beauty and at the same time cute eh. And Yes. of course, we all know how she is as an Yes. how she's great as an actress as Yes, well. tama. So, isa rin siya sa mga nilook forward ko because she is the lead role dito nga sa Huwag Kang Titingin. And pinamalas niya talaga kung gaano siya kagaling. And yung mga sigawan na parang Chris Aquino rin Tama, tama. level, I Tama. love her talaga. I love her so much. And yun, so nasa stars na rin tayo, no? So, a lot of them naman eh. And yung mga stars kasi may mga highlight din sila eh, no? Tama. So, ayoko na sabihin kung sino yung nauna, sino yung pangalawa. Siyempre, alam naman natin, it's a horror story. So, siyempre, tatanungin nyo, sino yung unang namatay? Sino Yes. yung unang na ganito? Ano yung kinamatay ni ganito? So, it's an experience and somehow, I love it. I love it. Sa cast pa lang yun To add lang, mga galing yung mga artist dito. Siyempre, bukod sa obvious, face cards, lahat sila. Face card lumalaban. Tapos magagaling sila. And considering na yung iba, may mga tawag nito, mas matagal na sa industry like Sofia Pablo, Marco Masa, which is talagang mahusay na when it comes in acting. Pero sinamahan ng mga newbies kagaya ni Charlie Fleming, Shubi Estrata, Anthony Constantino, si Ian Lucas, sino pa ba yung bago dito? Which is surprisingly na nakasabay sila sa kina Sofia and Marco na matagal-tagal na rin sa industry sa paggawa ng movies. And Josh Ford din pala, si Kira, na, wow, they can act pala. Ganun. Mahuhusay sila dito, nagampanan nila yung characters nila na hindi naman sobra or hindi naman kulang, I think. Yung okay lang, sakto, magaling, ganun. And can I just add to that, syempre yung take ko rin naman doon is talagang kung pagalingan lang talaga sa actingan dito, nanlalamon talaga si Sofia Pablo and si Marco Masa. Of course. So itong dalawang to, which is alam naman natin, Mm. ang dami na nilang mga ginawang mga projects here Yeah. and there. Pero, revelation talaga for me, si Shuvi. Ay, oo. Revelation siya sa akin. And, who else? And yung mga supporting. Kasi hindi naman magiging kompleto yung pelikula sa mga supporting eh. Tama. Di ba? Dun sa Lola, Yes. dun Mga sa veteran actors na kasama nila. yeah, dun sa mga veterans, Yes. you know what I'm saying naman, sa mga character actors Mhm. dito na ang gagaling din Yes. talaga. Sila rin yung mga bumuhay din sa pelikula. Of course, syempre with the help of the cast and mga barkada cast. Okay, ikaw naman Kuya Nel, what can you say about the story naman? Yung premise ng story, yung takbo. Yung takbo ng story is entertaining. Well, hindi siya yung typical horror movie na puro takot-takot lang. Yeah, yeah. I like the most, what I like the most is hindi siya one note na puro takot nga lang. Meron siyang halong comedy which is hindi corny for me. Sapat lang siya to balance yung takot ng pelikula. And
ayun nga, interesting yung story about dun sa mga umaaligid. Yun yung kasing creature din. Doon sa, Oo. kumbaga monster sa pelikula is Yes. umaaligid yung tawag. Oo. Wala nang masabi. So, Sikat na. ano ko lang, Yeah. i-add ko rin, no? Kasi yung stories have a very traditional nga siya, no? Yung parang kung ano yung nafe-feel natin o napapanood natin sa mga or na-experience ng iba sa Visayas or mga sa Mindanao na hindi natin na-experience dito sa city life. But so yun yung experience ko rin. So ano yung feeling kapag meron kang na-encounter na ganong creature na dun lang sa malalayong lugar mo lang na-experience. So, I mean, hindi naman siya talagang super, ano tawag doon, fictional ba yun? Parang hindi siya totoo. Oo. Yung parang hindi naman talaga siya nangyayari in real Hindi life. naman talaga siya nangyari in real life yung monster na umaligid. Pero kasi meron na rin kasi talagang parang paniwalain na parang manananggal. Yes. Parang same creature din siya Oo. kung ano yung kinreate nila na creature o monster dito sa Wag Kang Titingin. Ano yung parang naging highlight sa'yo? Sabihin mo na lang kung ano yung subject dun sa eksena, pero wag mong sasabihin, wag ka mag-spoil. Okay. For me, one of the highlights of the movie na talagang tumatak sa akin, talagang natakot ako is meron dong eksena na kasi guys, I don't know if katulad ko rin kayo yung iba, pasintabi sa mga ibang religions na naniniwala sa mga santo, ganyan, mga rebulto. Meron ding isang eksena na may part na merong santo or rebulto, ganyan. For me, that part is the most scariest na talagang natakot ako. I don't want to spoil, pero kung mapapanood nyo yun, yung eksena na yun, at kagaya nyo ako na medyo takot sa mga ganong rebulto, ganyan, you will understand Why? me, or you'll understand why, kung bakit ako natakot sa eksena na yun. Actually, agree din ako doon sa sinabi niya. When I saw that sequence na yon, ayoko na lang sabi kung sino yung bida doon, kung sino yung gumanap doon sa eksena na maraming rebulto. Yes. Kasi parang somehow, for me, nakakatakot kasi yung eksena kapag relatable siya. Kapag Yes. pwedeng mangyari ito sa totoong Tama. buhay. So kapag nafe-feel ko yon, nung na-feel ko yun, parang somehow, oh my God, what if nangyari to sa akin? Tapos Yes. tumingin sila lahat sa akin. Yes. Yun, Na-spoil mo medyo sila. na-spoil natin, pero konti lang naman yun. Oo. Pero watch out for that because same kami ng gusto na scene, diba? And what can you say naman doon sa cinematography, musical score? Actually, gusto ko yung cinematography kasi at first pa lang ramdam mo na horror yung pinapanood mo because it's dark. Dark yung settings. Kahit yung eksena is maliwanag or daytime, pero yung atmosphere nung eksena is dark. So alam mo na it's a horror film at nakakadagdag yun ng takot sa katawan mo, ganun, sa isip mo, ganun. At saka pinapa-feel talaga ng movie na, uy, horror to. Kaya dapat ipapa-feel ko sa inyo na horror to kahit umaga, Yes. mukhang horror pa rin sa experience natin, di ba? Pero guys, sa mga fan dyan ng horror, ito, kakaiba. Malalaman nyo guys pag napanood nyo na. Kasi hindi siya typical na horror eh. Meron siyang twist, hindi lang sa kwento, kundi pati na rin sa mga eksena, mga lines, mga linyahan na hindi mo alam na, oh my God, ano yun? Ano yung binitawan niya salita? Ano yung mga sinabi niya? Ano yung anong mafe-feel mo pag sinabi nila yung mga lines nila dun sa mga eksena? Tama. And I love it kasi yung parang may mga eksena dun na parang ay may spoil ko kasi kapag sinabi ko yun. Tama. But yung flow ng movie, hindi siya yung typical na horror. Gets? Tama. Hindi siya yung parang okay, mauuna, may mangyayari, okay, tapos nandun yung pinaka-highlight ng pelikula, tapos ending. Dito, masyashock kaya. Twist and turn siya, no? Roller coaster siya eh. Tama. Parang, oh my God, tapos na ba? Ay, hindi pa pala tapos. Yeah. So yun, katulad ko nung sinabi niya, it's not the typical horror Pinoy movie na nakasanayan natin. It's, marami siyang twists and turns. Yeah, it's like a roller coaster ride. Ganun. Papakapit ka, ganun. Yes. Boom. And
shifting of emotions while you are watching the movie. Ganun. Yeah. Yung parang somehow it makes you feel balance, Mm. 'di ba? Mm-mm. Sa isang horror film. Yes. Yeah. So yun yung nagustuhan ko kasi sa pelikula, yung parang pangbarkada siya. Parang Ayun. pwede kang matakot and at the same time pwede mong dalhin yung barkada mo, pwede mo rin dalhin yung kadate mo. Yeah. Parang it's perfect for Makaka-relate yung mga magbabarkada dyan, yung grupo nyo. Actually, to be Oo. specific, barkada talaga. Kasi Lalo na imagine sa nyo, mga nagta-travel. Yeah, imagine nyo, grupo kayo ng friends, tapos napadpad kayo sa isang lugar. Which is pwede ring mangyari in reality na magkakasama kayo na merong mangyaring kakababalaghan, di ba? Kababalaghan. At saka mapapasabi kayo na parang, uy, parang ako to. Ay, Yeah. parang ako yung character ni Josh, Yes, character yes, ni Kira, Yes. character ni Anthony na siya yung Yes. nagda-drive and all. So lahat tayo makaka-relate, lalo na sa mga barkada dyan. So, Yes. it's a feel-good movie. Yeah, Mm. actually it is. Kahit na Tama. horror siya. Kasi somehow nakakatakot siya pero may lesson din. Kasi Yeah. sa dulo mafe-feel mo na it still talk about love Love. and family and Yes. Sacrifices, hindi naman. actually sacrifices Yeah, din and sacrifices. doon naman Friendship. talaga. Friendship, of course. Yeah, kapag may ganun kasi sa pelikula, ramdam na ramdam mo siya. Kahit na hindi lang yung parang puro horror or Yeah, puro hindi lang- gory hindi or purong puro- takot, ganun. Yeah. So it's well balanced Yeah. horror. So marami na kaming sinabi. So hopefully makatulong ito sa mga gustong manood without any spoilers that we gave. No, wala naman tayong spoilers. How about- Please do watch. Huwag kang titingin, no? Yes. Because it's Now, already showing. open. Yeah, Yes, showing in now cinemas. showing na. In cinemas nationwide. Yes. And yeah, let's hear your thoughts dito sa comment box section down Yes. below. If napanood niyo na. same tayo na Yeah. experience and all, and yeah, I just wanna know. Okay, so thank you very much, and please do like and Okay, subscribe. guys. Again, huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Now Now showing. showing. Hindi sayang yung pera nyo dyan, worth it.